Ang ating world-class na mga tanawin, pang foreigner din daw ang presyo. Mas gusto pa nga raw ng ilan nating mga kababayan na mamasyal abroad. Kaya ang DOT o ang Department of Tourism sinusulong na maging mas abot kaya ang pamamasyal sa Pilipinas. Live mula sa Quezon City, may report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, tayo mga Pinoy daw, talagang mahilig daw magbiyahe pero ang nakalulungkot daw na katotohanan dyan, ilan sa atin ang mas ginugusto pa raw magbiyahe abroad kaysa dito sa ating bansa. Kaya naman ang sabi nga, meron ilang sa atin o marami nga sa atin ang nagiging dayuhan sa sarili nating bayan. Ang malaparaisong Palawan, ang kabigha-bighaning Bohol at ang babalik-balikang Boracay. Ilan lang sa mga dinarayo sa bansa. Pero sa mga nagagandahang lugar na ito, karamihan na makikita ay mga banyagang turista. Dahil ang ilang Pinoy, imbes na libutin ang sariling bayan, ay mas pinili raw mag-travel abroad. Kung ganda rin lang naman ng lugar at tanawin ang pag-uusapan, hindi tayo nahuhuli dyan. Pero marami sa atin ang tila dayuhan sa sarili nating bayan. Si Peter Somas nakapaglibot sa ibang bansa kasama ang pamilya. Dahil mas mahal daw mamasyal sa Pilipinas. Your Boracay to Palawan to Batanes, well, if you compare it, I would rather go to Thailand. Ito rin ang dahilan ng travel buddies na sina Rene, Pia at Maine. Mahal po kasi yung Batanes, and kung pupunta kayo sa Batanes, parang equivalent na yung rate niya abroad. Medyo mataas ang airfare ng local and yung accommodation also. Kaya ang Department of Tourism nakikipag-usap na raw sa mga travel agency at hotel owner para ang pamamasyal sa bansa, more fun na, abot kaya pa. I've been asking that to hotels to please lower your rate. Mas maganda kung mauna muna mga Pilipino na mag-ikot sa Pilipinas rather than go out of the country. Working with the Hotel and Restaurant Association of the Philippines para mag-offer sila ng mabababang room accommodation, tours. Sa isang travel expo, ang dating 15 to 20,000 pesos na gastos para sa 3-day tour package kada tao sa Coron, Palawan, nasa 10 to 12,000 pesos na lang. 6 to 7,000 pesos naman sa Boracay at 5 to 6,000 pesos naman sa Bohol. Tatagal lang hanggang Sunday ang Travel Expo na yan, Jessica, na nag-o-offer nga ng mga mababang package tour, gayon din yung mga airfare. Pero ang sinasabi sa atin ng Department of Tourism at yung samahan na rin mga travel agency, pinipilit daw nila na pakiusapan pa rin itong mga may-ari ng hotel at itong mga airlines nga na ituloy-tuloy na rin yung pagbaba ng presyo, lalo na ngayon magsa-summer at dadagsa ang mga bakasyonista na sana nga masustain ang ganitong klaseng presyo para yun nga ang sinasabi natin, Jessica, hindi na natin kailangan mga ibang bansa para mamasyal o maglakwatsa kundi unahin na muna dito sa atin sa Pilipinas. Jessica. Wala namang duda, Marisol, mas marami ngayong bumabiyahe. Parang mas mura na kasi ang airlines, tapos marami na rin kompetensya sa accommodations. Meron ng bukod sa mga hotel na nagbababaan ng presyo, tapos meron pang Airbnb ngayon, di ba? Ang problema lang, engganyo tayo ng engganyo ng mga turista, both domestic and international. Yung infrastructure naman natin for our tourists, yun ang kulang. May sinabi ba ang Department of Tourism tungkol dito, Marisol? Matagal na raw nila itong pinaghahandaan, Jessica. Actually, all year round ang ginagawa nila na pagre-repair o pagsasay sa mga infrastructure. Hindi lamang naman ang sinasabi nila, hindi lamang daw ito para sa mga banyagan, kundi sa mga local tourists na raw. Isa raw kasi ito sa importanteng maging maganda dahil sabi nga, ano nga naman ang pupuntahan kung sira-sira ang dadatnan doon ng mga turista. So, tuloy-tuloy naman daw ang pagsasaayos nito. At mabanggit lang natin, Jessica, isa nga sa niraise natin na issue kanina ay yung seguridad, dahil alam naman natin, may all at war, meron pang problema sa Mindanao at doong area na yon, alam natin na marami rin magagandang lugar. Ang sinasabi sa atin, Ma'am Jess, ng Department of Tourism, kahit ang security, hindi rin daw nagiging issue yan dahil tuloy-tuloy naman daw ang kanilang security arrangements sa ating mga kinauukulan para matiyak ang security ng mga turista. Banyaga man yun o mga local tourists lang, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.